through the internet, o sabihin natin na-meet natin through cellphone lang, o sabihin na natin na-meet natin personally, ano? Kung hindi naman natin talaga kilala yung background, huwag niyo ipagtiwala yung sarili ninyo sa kanila, lalo pang isasama niyo sila sa bahay ninyo. Paalala pa ng PNP, sa panahon ngayon, high-tech na ang mga kriminal at ginagamit ang internet. Kaya't pag-iingat pa rin ang pinakamabisang paraan para hindi mabiktima. Dolan Castro, Patrol ng Pilipino. Naging madugo ang pagtatapos ng hostage taking sa bahagi ng trabaho market sa Maynila. Isa ang patay at isang sugatan matapos silang i-hostage ng isang dating miyembro ng Philippine Army. Live mula sa Maynila, nagpapatay si Jack Batallones. Jack, kumusta na ang sitwasyon dyan? Kanina pasado, alas 4 ng hapon nga kanina nang matapos ang hostage situation dito sa tabat ng trabaho market. Pero kanina natagalan ang negosasyon sa pagitan ng mga pulis at ng suspect dahil kanina, bukod sa armado ng barilang suspect ay may dala pa itong granada. Matapos i-hostage ng isang dating sargento ng Army ang mag-asawa niyang kaibigan na nakatira sa lugar. 1:30 ng hapon nang simulang i-hostage ni ex-Master Sergeant Juanito Vergante, sina Luz Biminta at Dan Dumduma. Bago ang insidente, narinig daw ng mga kapitbahay na nagkakasigawan sa loob ng bahay. Makikita rin na ilang beses tumayo ang biktimang si Luz Biminda. Batay sa investigasyon, bumisita ang suspect sa mag-asawa, pero nakaalitan daw ng suspect ang lalaking biktima. Doon na raw bumunot ng barilang suspect at hinostage ang mag-asawa. Ilang oras tumagal ang negosasyon, eksaktong alas 3:30 nang bumaba ang suspect at nakipag-usap sa mga pulis. Kinalaunan, initya nito ang hawak na kalibre 45 baril, pero diskumpiyado ang mga pulis dahil nakatago ang kamay nito sa likod. Nakakaano kasi may bag siya, may bag. At inamin niya na may granada. Yung baril kasi nagis niya na yung baril. At di nga nagtagal, nangyari ang kinatatakutan ng lahat. Itinapon ni Vergante ang granada. Nagtakbuhan ng mga tao sa takot, pero swerteng hindi ito pumutok. Hindi nagtagal, sumuko ng tuluyan si Vergante na agad dinampot ng mga pulis. Nang humupa ang tensyon, doon na napag-alaman na patay na pala ang isa sa biktima na si Dan dahil sa tama ng bala. Dinala naman sa UST Hospital ang kanyang asawang si Luz Biminda dahil sa tama rin ng bala sa tagiliran. Gorina, kasunod na ng pagsuko ng suspect ay gumawa naman ng paraan ng MPT bomb squad para i-defuse ang granadang hindi sumabog. Pero Corina, swerte na nga na hindi sumabog ang granadang initsa ng suspect dahil kung nagkataon, maraming biron ang nasaktan sana sa insidente nito. Corina? Ang dapat siguro malaman dyan, Jack, kung mayroon pa siyang itinatagong iba sa mga pinanggalingan ng daladala niya kanina, ano? Bakit kaya mayroon siyang ganyang mga armas? Yun nga, Corina, yun nga iniimbestigahan ngayon ng pulis na ngayon nasa headquarters na itong suspect na ito at iniimbestigahan kung saan nga nanggaling itong mga dala niyang baril, pati na rin yung granadang dinala niya kanina. Dahil kanina nga may bag pa siya dala pero nung in-inspect ang bag, wala naman siyang ibang dalang granada pa. Corina? Okay, maraming salamat. Napaka-exciting naman dyan, ano, Jack? Si Jack Batallones live mula sa Maynila. Tinapos na ng maaga ng depensa ang impeachment trial ngayong araw. Paghahandaan na kasi nila ang pagharap ni Chief Justice Renato Corona sa kanyang paglilitis sa susunod na linggo. Kanina naman, sinabon ng mga senador ang isa sa mga nagreklamo sa ombudsman laban sa punong mahistrado. Live mula sa Senado ng Parasol, si Ryan Chua. So Ryan, ano naman ang ikinagalit daw ng mga senador? Corina, hindi nila nagustuhan yung paggamit ni Harvey T. ng Kaya Natin Movement na mga dokumentong hindi niya alam ang pinanggalingan o mga dokumentong hindi niya raw alam kung tunay o hindi para idiin si Chief Justice Corona. Bukod pa dyan, tingin ng mga senador ay para bang sinusubukang influensyahan daw ni Kay yung mga pag-iisip nila kaya niya isinumite yung mga dokumentong yon kay Presiding Officer Juan Ponce Enrile. Sumalang si Kay kanina sa witness stand pagkatapos ni dating akbayan Congresswoman Risa Ontiveros Barakel. Pareho silang naghain ng reklamo laban kay Corona sa ombudsman. Pero si Kay ang nadiin ng husto ng depensa na gustong patunayan na wala siyang kredibilidad at na bahagi raw siya ng malaking hakbang para sirain ang reputasyon ni Corona. Napagbalingan din siya ng galit ng mga senador dahil nga sa pagsusumite kay Senate President Enrile ng mga dokumento tungkol sa umano'y dollar at euro deposits
ni Chief Justice Corona na ayon kay Ke ay galing sa isang anonymous source. Nagalit din ang ibang senador dahil inilabas niya ito sa media. Why did you think of me instead of thinking of the ombudsman where you filed the complaint? I don't know, Your Honor. I just felt that the Senate would be the office that would be... I'm not a lawyer, Your Honor. I felt that the Senate would be in the best position to evaluate this document. Because of this, I'm ordering you to show cause why you should not be cited for contempt by this impeachment court. You are trying to influence this court by bringing these documents. I felt insulted and offended as the presiding officer of this court. Were you a witness to all of these accusations that you make against the Chief Justice? No, Your Honor. You cannot even be a witness and you are foisting yourself as a complainant before the public? What kind of good governance are you trying to promote? You're acting on anonymous sources. Every time there is something that requires identification of the source, the prosecution says there is no source. It came anonymously. Who is Mr. Anonymous? Since I want to ask the PNP and the AFP to issue an arrest order against him. Meron ka bang tinawagan reporter sa broadsheet para inilalako mo yung istorya mo, yung dokumento mo, para masulat, para masira si Chief Justice Corona? Nabanggit ko po. Opo. Kanino? Sa kaibigan ko po, si Christina Dumlao. Tiga? Inquirer po. Gusto mong pasulat sa kanya para tuloy masira yung kinamumuhian mo, yung respondent dito sa kasong ito. Ganun ba yun? Hindi po. Actually, ang... Are you up for publicity, Mr. Kerr? Your Honor, if sa totoo lang po, if I wanted publicity, dapat sa totoo lang po, nagtawag na lang po ako ng press conference. Kung nga nagtawag doon sa opisina ng Senate President, you don't want publicity. And then now you admitted that you're trying to call reporters. And you're trying to sell, or you're trying to offer these documents that you presented the Senate President. Those authenticated and verified documents. Sinungaling ka. Corina, binatitos din ng depensa itong si Ke dahil daw naging irresponsable siya sa pagpapasa sa Senado ng mga dokumentong hindi verified. Ikinalungkot naman ng mga kasamahan niya sa Kaya Natin Movement ang naging pag-isa sa kanya. Ikaw na nga yung merong gustong ipaglaban. Ikaw pa yung kasama. So, what kind of a country do we have? Pagkatapos ng mga testigo kanina, sunod ng ihaharap ng depensa, si Chief Justice Corona. Pumiling sila sa impeachment court ng 2 araw para paghandaan ang testimonya ng kanilang kliyente, kaya sa darating na Martes na sa Mayo 22 natin makikita ang pagsalang ni Chief Justice Corona sa witness stand. Corina. Pero tila Ryan, anticlimactic na yan pagkatapos ng pagpresenta noong $12 million account ni Ombudsman Carpio Morales. At next week, yun talaga ang pagtutuunan ng testimonya tila ni Chief Justice Corona. Tama ba? Tama, Corina, marami nag-aabang kung paano sasagutin ni Chief Justice Corona yung lahat ng mga aligasyon sa kanya, partikular itong patungkol sa $12 million accounts niya umano na nakatago sa iba't ibang bangko. Tiniyak naman ang depensa na kayang-kaya itong sagutin ni Chief Justice Corona at ito rin ang sinasabi niya sa mga pahayag niya sa media nitong mga nakaraang araw. Corina. Oo, dahil kung walang dala yung mga nagrereklamo kanina like Harvey Ke or Risa Barakel, kahapon may dala-dala itong si Ombudsman Carpio Morales na siyang basihan ng magiging talakayan next week. Yung $12 million US dollars. Oo. Tama, Corina, pero ayon naman sa depensa, yung naging basihan ng pagpapatawag pa nila dun sa mga testigo kanila, para patunayan yung motibo sa likod ng mga ginawa nilang aksyon sa pagreklamo laban kay Chief Justice Corona, para patunayan na walang kredibilidad daw itong mga taong ito. At sa pagkatapos yan, ito yung, actually ito talaga yung plano nila, kahit noon pang nakaraang linggo nung i-anunsyo nilang ihaharap nila si Chief Justice Corona. Ihaharap muna nila itong mga taong nag-aakusa sa kanya at pagkatapos ay sakali na paharapin si Chief Justice Corona para sagutin daw yung mga akusasyon. Ayun, ang maganda dyan, hindi motibo kung hindi yung facts ng kaso, Ryan. Kapag hinimay na yung facts at katotohanan, yan ang magandang abangan talaga. Maraming salamat, Ryan Chua, nag-uulat mula sa Senado.